Nagsalubong ang kilay ni Amber sa tinura ng ama. What? No! Malakas niyang sigaw. Sabay tayo sa sofa. Padabog niya rin kinuha ang bag niya. But Amber, nag-usap na tayo, di ba? Pero hindi mo sinabi sa akin na ganyan pala ang mangyayari. Kapag bumagsak ang company, ako ang sinisihin? No! I will never allow you to do this, Dad. Never! Pagkasabi ng mga salitang iyon, wala na siyang sinayang pang segundo at agarang lumabas ng opisina ng kanyang ama. Masama ang loob at naninikip ang dibdib na sumakay siya sa loob ng kotse. Pinaandar niya iyon at umalis sa harap ng building ng company. Nakakainis! Ang tanda ko na! Ano ba to? Sinuunang panahon? Nauso pa rin ng arranged marriage? Okay pa sana kung sa kaidarang ko lang, doon ako ipapakasal. Pero sa isang 58 years old na lalaki? No way! Tapos kapag hindi ko ginawa at bumagsak ang company, kasalanan ko pa rin. Itakbo na lang ako. Inis niyang singhal at saka tinawagan ang kaibigan. Hello, Bess? Where are you? Uminom nga tayo. Hello, ano ka ba, Bess? Manganganak na lang ako lahat-lahat. Paiinumin mo pa ako? Walang hiya ka. Puntahan mo na ako rito sa ospital. Lalabas ng anak ko. Sarkastikong saad ng kaibigan at saka malakas na sumigaw dahil sa sakit na nararamdaman. Bigla tuloy kinabahan si Amber. Hala, next month pang kabuanan mo. Patay tayo riyan. Papunta na ako. Nito at pinatay ang tawag. Ibinaling niya ang sasakyan pabalik upang makapunta sa ospital nang biglang may tumawid sa dinaraanan niya. Malakas na napasigaw si Amber. Mabuti na lang at naapakan niya kaagad ang preno, ngunit nasubsob ang mukha niya sa manubela. Aray! Daing niya at hinawakan ang noo. Tinignan niya sa salamin ang kanyang noo at may maliit na bukol doon. Ay, swisit! Inis niyang sabi at saka tinignan ang labas. Doon ay may nakita siyang lalaki na hirap sa pagkilos. Kinabog agad siya ng matinding kaba, kaya't lumabas siya at nilapitan ang lalaki. Sir, okay lang po ba kayo? Nag-aalala niyang tanong, ngunit ang lalaki ay sininghalan lang siya. Ano sa tingin mo ha? Hindi ka kasi nag-iingat. Basta ka na lang nagpapaharurot. Paano kung namatay ako ha? May babalik mo bang buhay ko? Nang marinig yun ni Amber, ay nagsalubong ang kilay niya at tinamiwangan ang lalaki. Aba, loko to ah. Pasensya na nga, di ba? OA mo? Bakit? Namatay ka ba ha? Buhay na buhay ka nga oh. Ganyan ba talaga kayo mga babae ha? Walang hiya-hiya? Kayo na nga may kasalanan. Kayo pa may gana para magalit. Aba! Yan po kailan mo? Emergency to oh. Mga anak ng kaibigan ko tapos harang-harang ka riyan. Bahala ka nga. Sa inis ng dalaga ay pinaikutan niya ng mga mata ang lalaki na nakasuot lang ng isang lumang t-shirt at short. Nagtungo siya sa pinto ng kotse niya at saka pumasok. Pinaandar niya iyon at pinaharurot. Aba, hoy! Narinig niyang sigaw ng lalaki na lalong nagpakulo sa dugo niya. Kainis? Kung makaas na kala mo kung sinong gwapo. Mukha namang nakatira sa squatter area. Pagkarating sa ospital,
ay kasalukuyan ng naghuhumayaw sa sakit ang kaibigan niyang si Natalie habang nanganganak. Wala siyang naging choice kung hindi ang maghintay sa labas ng operating room. Makalipas ang higit 1 oras, lumabas na rin ang doktor at anito, maayos na nakapanganak ang kaibigan. Ang ganda-ganda ng anak ko! Naluluhang tura ni Natalie nang mailipat silang mag-ina sa kanilang silid. Nakangiti naman iyong tinitignan ni Amber. Ninang kasi binyag ng anak ko, ha? Tura nito na masayang sinang-ayunan at pinabura ng dalaga. Oo naman, walang problema. Pero yung tungkol sa tatay ng batang yan, ano nung balita? Namatay na rin ba? Hoy, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Anong huwag magsalita? Natalie, tulog bang diwa mo, ha? Pagkatapos kang tuhugin na naka-one night stand mo, ganun-ganun na lang yun? Hindi mo nang ba alam ng nagtsugo sa lalaking iyon na pinalayas ka at tinanggalan ka ng mana dahil sa kanya? Umiling si Natalie. Napasinghal naman si Amber. Ayos. So pagkatapos talaga ng tuhugan, wala na. Clear na. Mga lalaki talaga. Pare-parehas. Nito na hindi naman kinubuan ni Natalie. Patuloy pa rin sa pagputak ang bunganga ni Amber hanggang sa padabog na lamang nitong ibinagsak ang sarili sa kabilang hospital bed. So paano na yan? Ano ba kasing pangalan ng lintik na lalaking yun? Hahanapin ko at ingungudngud ko sa mukha niya ang crib ng anak niyo nang malaman niyang tatay na siyang bulbulin siya. Natawa naman ng bahagya si Natalie. Huwag kang tumawa, hoy. Baka nakakalimutan mo. Wala kang pambayad sa hospital bill mo rito at pambuhay dyan sa anak mo. Naitikom tuloy ni Natalie ang bibig niya. Nakagat na lang niya ang ibabang labi niya. So ano ang pangalan? Saan ko siya pwede makita? Ako mismo maghahanap at baka masindak ko man lang. Sa pagkakatanda ko, Warren ang pangalan niya. Sa pagkakatanda? Diyos ko po, Natalie. Nagpabuntis ka tapos hindi ka sure sa pangalan? Ano naman apelyido? Umiling ang babae. Tuluyan namang nasapo ni Amber ang noo niya sa labis na konsumisyon. Diyos ko po, kaya ka nasasabihang pariwarang babae eh. Ay nako, o siya, baka naman ang lugar kung saan siya nakatira alam mo. Ang pagkakatanda ko sa Don Benigno Squatters area eh. Ano? Squatter area? Diyos ko po, Natalie. Nakadroga ka ba na makapagdugdugan ka sa hayop na yun, ha? Bakit ka pumatol sa lalaking nakatira sa squatter? Sorry na, bes. Broken-hearted kasi ako noon. Hindi ko... Ay, po, patawarin. Dahil sa kagustuhan na matulungan ang kaibigan, hinanap niya ang Don Benigno Squatters area. Mabuti na lang at malapit ng iyon sa ospital, kaya't hindi siya nahirapan. Mabuti na lang din at maliit lang pala ang lugar na iyon. Siguradong hindi siya mahihirapan sa paghahanap sa Warren na sinasabi ni Natalie. Excuse me po, Manang. Pwede po bang magtanong? 100 kada tanong. Napangwi si Amber. Sa isip-isip niya ganito ba talaga sa squatter area? Bukod sa masikip at mabaho, magtatanong pa na nga lang, may bayad pa. Hay. Upang sagutin na lang siya ng matandang babaeng pinagtanungan niya, ay naglabas siya ng 100 piso sa pitaka. Okay na po. Pwede na po ba? May halong pagkasarkastiko sa tono niya. Tumango naman ang babaeng nakatayo sa gilid ng kotse niya at siya ay nakasakay naman sa loob.
May kakilala po ba kayo ritong Warren? Tanong niya. Warren ba kamo? Tumango ang dalaga. Oo, meron. Nag-iisa lang ang Warren rito. Nagliwanag naman ang mukha ni Amber. Nakaramdam siya ng pag-asa. Talaga po? Talaga po? Saan po siya makikita? Nasaan pong bahay niya? Tanong nito. Ngunit inilahad lang ng matandang babae ang palad niya sa harap ng dalaga. Natigilan at napangisi naman si Amber. Kumuha na lang siya ng 100 sa wallet niya. Sasamahan kita. Ano ito? Pagkakuha ng bayad. Muli niyang pinaandar ang kotse niya nang maglakad ang babae. Medyo nahirapan pa nga siya dahil maputik. Mabuti na lang at gilid lang ng daan ang tinuri ng kinang. Diyan siya nakatira. Nito at tinuro ang isang maliit na kubo na talagang nagpangiwi sa mukha ni Amber. Bigla siyang nandiri sa nakita. Grabe ang taste ni Natalie. Iling-iling nitong sabi at tinanggal ang seatbelt. Ngunit natigilan nang marinig niya ang bahagyang paghampas ng matandang babae sa pinto ng kotse niya. 200. Nito. Nangunot naman ang noon niya. Para saan po? Sinamahan kita, di ba? Turo nito at patuloy na inilahad ang kamay sa kanya. Napaismid tuloy siya. Gusto na sana niyang sagutin ng pabalang ang babae nang bigla namang tumalim ang titig nito sa kanya. Ngayon niya naramdaman na parang may something sa ulo ang babae. Sa halip na ilagay ang sarili sa kapahamakan, kumuha na lang siya ng 200 piso sa pitaka at ibinigay sa babae. Pagkakuha ng ginang sa bayad, ay bigla na lang itong umalis. Napangisi tuloy ng bibig si Amber. Kaya ayokong nagpupunta sa ganito eh. Maraming abnoy. Nito. At saka kinuha ang bag at susi ng kotse. Lumabas siya roon at kumatok sa maliit na pinto ng bahay. Tao po? Nito. Ngunit walang sumasagot. Nanatiling tahimik ang buong bahay. Tao po! Pag-uulit niya, tuluyang nagsalubong ang kilay niya. Napasinghal na rin siya at napairap. Hirap naman tumawag dito. Butikilang yatang nakatira. Reklamo niya at saka tiningnan ang suot niyang relos. Ay, anong oras na? Kailangan ko makabalik ulit sa ospital. Walang magdadala ng pagkain kay Natalie. Muli niyang binagsakan ng tingin ng pintuan. Napapuntong hininga na lang siya at saka humugot ng lakas ng loob sa sarili. Tao po! May tao ba riyan, ha? Paggalit na niyang sabi ngunit wala pa ring sumasagot. Ay, bahala ka nga. Kung sino ka man nakatira riyan at kung ikaw man talaga yung gunggong na si Warren, yung inilaro mo 9 months ago nanganak na. Wisit. Inis nitong sabi at nagdadabog na bumalik sa kotse. Ngunit bago pa niya mabuksan ang pinto ng sasakyan, isang pamilyar na boses ang narinig niya. Anong sinabi mo, miss? Agad-agad siyang lumingon sa direksyon noon at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang lalaking kanina lang ay nasagasaan niya. Ikaw? Ngumisi naman ang lalaki at saka tuluyang inilabas ang sarili sa pinto. Anong masamang hangin na nagdala sa'yo rito? Pagkatapos mo akong i-hit and run, bigla ka nalang susulpot? Sumbat nito sa kanya. Napalunok naman ng laway si Amber. Bigla siyang namutla sa kinatatayuan at sa pinitang ngumiti ng maliit. Hindi yun ang pinunta ko rito. May gusto lang sana akong sabihin sa'yo. Ano? Sorry ba? Nagsalubong ang kilay ng dalaga. Huwag kang assuming, no? Nandito lang naman ako para sabihin sa'yo na yung babaeng nilandi mo at tinuhanan ng virginity nandun sa ospital. Nanganak na.
Nangunot naman ang noo ng lalaki. Ha? Ha? Gusto mo akong makonsensya at manghingi ng tawad sa'yo, pero ikaw nga yung walang konsensya. Pagkatapos mong bumuntis ng babae, bigla mo nang iiwan. Akala mo ba ay matatakasan mong obligasyon? Nagkakamali ka, Aber. Teka, ano bang sinasabi mo? Ako? Nakabuntis? Nagtatakang pag-uulit nito, sabay turo sa sarili. Abay, oho! Ikaw ho! Opo! Nilobo mo ang tiyan ng kaibigan ko pagkatapos tinakasan mo. Peste ka? Lo, napaismid ang binata. Sinasabi mo? Dagdag pa nitong ikinapantig ng magkabilang tainga ng dalaga. Aba! Itatanggi mo pa talaga? Buwisit ka? Sumama ka sa akin. Bayaran mo yung bill niya sa ospital at saka mo buhayin ang anak ninyo. Nito at dali-daling nilapitan ang lalaki. Hinigit niya rin ang kamay nito, papasok sa kotse niya. Hala kang baliw ka. Wala akong binubuntis. Aba, bitawan mo ko, miss. Magpupumiglas ka o ipapakulong kita. Hamon ng babae na ikinaawang naman ng bibig ng lalaki. Ako pa talaga itong tinakot mo. Ikaw nga itong maitraso sa akin. Huwag kang maraming sinasabi. Ibang usapan yung tungkol sa issue natin dalawa sa issue ninyo ng kaibigan ko at ng inaanak ko. Dahil sa pumumersa ng babae, wala nang nagawa pa si Warren. Iniisip-isip niya tuloy kung may nabuntis ba siya noon sa mga naka-one night stand niya. Pero imposible dahil gumagamit naman siya ng proteksyon. Kaya paano? Paano siya makakabuntis? Pagkarating sa ospital, malawak ang ngiti ni Amber nang makapasok sa kwarto ng kaibigan. Habang hila-hila ang manggas ng damit ni Warren, napakunot naman ang noo si Natalie at naguguluhan sa kung sino ang kasama ni Amber. Hi Natalie, kamustang besi ko? Tanong ni Amber. Ngumiti naman si Natalie. Ayos na naman ako, Bes. Si Bibi nga pala nakatulog na. Kanina iyak siya ng iyak. Nito, at tiningnan sa maliit na kribang anak. Ay sus, ang baby na yan. Bakit naman kaya napaka-cute? Wika ng natutuwang si Amber at nilapitan ng inaanak. Ngunit huminto na rin nang makitang masarap nga ang tulog nito. Baka mainis pa sa kanya, magngangawa pa sa iyak. Oo nga pala Natalie, kasama ko na si Warren. Nito, at hinila muli ang manggas ng lalaki at tinulak palapit kay Natalie. Nagsalubong namang muli ang kilay ni Natalie. Samantala, malawak at tila proud namang umiti si Amber dahil sa kanyang nagawa. Feeling niya tuloy ay papasa siya biglang si Detective Conan. Sa kabilang banda, ay nangunot naman ang noo ni Warren. Sino ka? Isa ka ba sa mga naging babae ko? Tanong nito na ikinaawang naman ang bibig ni Natalie na may halo pang pandidiri. Ikaw? Buti kong pumatol ako sa'yo. Bes? Binalingan niya ng tingin ng kaibigan niya na ngayon ay laglagang pangang pinanonood at pinakikinggan sila. Sino ba to? Tanong niya at tinuro pa ang gusgusing lalaking nasa harapan niya. Si Warren, di ba? Yung naka one night stand mo? Ha? Bes, 22 years old pa lang yun? Mukha na nasa 50 plus ang lalaking to? Uy, grabe ka naman. Ganyan ba talaga kayo mga babae ha? 29 pa lang ako.
Sabay na sigaw ni na Amber at Natalie. Ngumisi naman si Warren. Shh! Magkaibigan nga kayo. Parehas kayo mapanglait. Bulong niya at nagtangkang umalis. Ngunit pinigilan siya ni Amber. Teka lang. Sure na ba talaga kayo? Baka hindi niyo lang naalala ang mukha ng isa't isa. Magtitigan muna kayo. Baka sakaling maalala niyo yung isa't isa. Sa kaibigan mo na nanggaling, di ba? Hindi ako yun. Pero... Bitawan mo na ako, miss. Mabuti nga't hindi kita nireklamo matapos mo kong takbuhan eh. Napalunok ang dalaga dahil may point naman ang lalaki at hiyang-hiya na siya. Binitawan niya ang kamay nito. Pasensya na sa abala. Hindi lang basta abala. Malaking abala. Pagtatama ng lalaki at masama ang loob na umalis. Kagat ang labi na nilingon ni Amber ang kaibigan na nagpakawala lang ng malalim na hininga. Sorry, Bes. Nito. Ngunit si Natalie, umiling lang. Kinabukasan, bumalik na sa opisina si Amber. Ngunit nadatnan niyang naroroon ang kanyang ama at trenteng nakaupo sa sofa. Bumuntong hininga siya at ipinatong ang mamahaling bag sa ibabaw ng kanyang lamesa. Maingat siyang umupo sa kanyang swivel chair at pinagsaklob ang kamay. Tiningnan niya rin ang kanyang ama. Anong dahilan at naparito kayo, Dad? Natawa ang matandang lalaki nang marinig iyon sa anak. At anong masamang engkanto ang sumanib sa'yo para ibahin ang tono ng pananalita mo? Bigla kang naging formal ah. Pumikit si Amber, saka humugot pa ng mas mahabang pasensya sa kanyang sarili. Dad! Ano nga? Inis nitong sabi at itinaas ang isang paa. Isinandal niya rin ang likod sa sandalan. Napailing-iling naman ang matandang lalaki at saka tumayo mula sa pagkakaupo sa sofa. Nilapitan niya ang maldita niyang anak. Masama bang bisitahin ka ng iyong ama? Anas nito at umupo sa gilid ng lamesa ni Amber kung saan ay may bakanting upuan. Oh, come on, Dad. Hindi niyo ako pupuntahan kung wala kayong pakay. Tigilan niyo na ako sa arranged marriage na yan. Di ako papayag dyan. Ayoko nga. Anak, mag-isip kang mabuti. Multi-millionaire ang matandang iyon. Siguradong masiyaman ka pa. Dad, ayoko nang basta multi-millionaire lang. Ang gusto ko, multi-billionaire. Hay, dapat pala hindi na ako pumasok. Sigaw nito at inis na tumayo. Kinuha niya ang bag niya at dire-diretsong lumabas ng opisina. Narinig pa niyang tinawag siya ng kanyang ama, ngunit hindi niya iyon pinansin pa. Para saan? Para ipakasal siya sa isang matandang mayaman na madaling mamatay? Duh! Habang naglalakad, ay hinugot niya ang cellphone niya mula sa bulsa ng kanyang bag at tinuwagan ng kaibigan. Hoy, Bessie! Mag-prepare ka na. Naghanap ako ng apartment kahapon. Bayad na yun for 1 year. Doon ka na muna tumira. Pupuntahan kita ngayon dyan. Ako na ang babayad ng bill mo. Kasi inuusig ako ng konsensya ko na mapera naman akong tao tapos hindi kita tinutulungan. Tss. Maldita? At nakairap nitong sabi. OMG! Talaga, Bes? Naku! Salamat talaga ah! Huwag ka muna magpasalamat. Wala ka pang ang pagkain dun eh. Ano nito? At ngumisi pa. Hindi na rin niya hinayaan na makapagsalita ang kaibigan mula sa kabilang linya at mabilis niya nang pinatay iyon ng biglang. Oh my God! Aray! Sigaw niya matapos madulas sa basang semento. Lumagapak tuloy ang puwatan niya. Hala! Sorry, ma'am. Natatarantang wika naman ng isang lalaki
at saka siya nagmamadaling tinulungan. Hinawakan nito ang kamay niya, kaya't binalingan niya na nagsasalubong na tingin ng lalaki nang biglang manlaki ang kapwa nila mga mata. Ikaw na naman? Dahil sa gulat ng lalaki, ay nabitawan niya ang kamay ng dalaga. Napaaray naman sa sakit si Amber dahil napuwersa na naman ang balakang niya. Galit niyang tinignan ng lalaki. Ano ba kasing ginagawa mo dito? Bakit nandito ka ha? Sabihin mo, bakit? Ang OA mo naman, Amber. Amber ang pangalan mo, tama? Oo, ano pa ba sa tingin mo ha? Halika na, tutulungan na kita. Ayoko, layuan mo ako. Lalo akong minamalat sa mukha mo. Aba, mas gwapo pa to sa inaakala mo, no? In your dreams, kapal na mukha mo. Bulong na nag-aalburutong dalaga. Ang pilit na itinayo ang sarili. Sapo niya ang balakang ng makatayo. Tiningnan muli niya ang lalaki at ngayon niya lang napansin ang buong kasuotan nito. Lalo tuloy nagsalubong ang kilay niya. Janitor ka rito? Hindi, janitress. Pambabara naman ng lalaki na ikinairap ng mga mata ng dalaga. Ah, ganun. Pues ngayon pa lang, you're fired. Anas nito at saka nagdadabog na umalis sa harap ni Warren. Hindi mo pwedeng gawin yan. Tatay mo ang mismong nag-hire sa akin dito. Kaya tatay mo lang pwedeng magtanggal sa akin. Preskong wika ng lalaki at saka kinuha ang map na isinandal niya sa pader kanina. Mabilis naman siyang binalingan ng tingin ng dalaga at sa huli ay inis na lang na nagdabog paalis. Natawa na lang si Warren. Sa lahat-lahat ng pwede maging amo, yung matapobreng babae pa talaga na yun. Ay nako, bakit pa kasi kailangan muna akong pahirapan ni Dad ng ganito? Samantala, nang makarating si Amber sa ospital, kung nasaan ang kaibigan, ay inis na inis niyang ibinagsak ang sarili sa upuan. Hays, kakainis! Turan niyang ikinakunot ng noo ni Natalie. Oh, bakit ka naiinis? Parang kanina lang tinatarayan mo ko sa phone. Paano ba naman kasi, Bes? Si Dad! Kinukulit pa rin ako na pakasalan iyong multi-millionaire na sinasabi niyang matandang lalaki. Tapos, pa ron, yung lalaking nabangga ko nung isang araw at yung lalaking dinala ko rito kasi akala ko siya ang sinasabi mo nakabuntis sa'yo. Eh sa company pala namin nagtatrabaho? Janitor siya ron, Bes. Diyos ko. Hala, totoo? Bakit ba parang pinagtatagpo yata kayo ng tadhana? Hindi kaya meant to be kayo? Ew! No! Kadiri! Ayoko! Natawa ng malakas si Natalie. Oh, bakit naman? May itsura rin naman siya. Duh! Aanin kong itsura kung sa squatter area naman siya nakatira. Plus janitor pa. Bes, ayoko. Baka kapag siya ang nakatuluyan ko, mapuno ako ng rashes sa katawan. Maarte nitong sabi na ikinailing lang ng dalaga. OA mo naman, Bes. Hindi naman siguro. Mukha naman siyang malinis Janitor nga eh. Nito, na tila may halo pang pang-iinsulto. Napairap na lang ng mga mata si Amber. No thanks, Bessie. Kiber na sa akin na maging single forever. Pero paano kung malaman mo na siya palang the one mo? Kung siya palang para sa'yo, ang lalaking makakatuluyan mo? Duh! Never! Ang tignan nga lang siya ng matagal, hindi ko na carry. Hindi pa kaya? Hinabutan ko nga. Dahil sa isinagot ng kaibigan, napahalakhak na lang ng malakas si Natalie. Bulong nito, mamaya niyan, ikaw pa ang unang ma-fall sa kanya.
Sa araw-araw na lumilipas, ay patindi ng patindi ang konsumisyon ni Amber sa janitor na si Warren. Paano ba naman kasi? Palagi na lang siya nitong inaasar. Inuubos ito ang pasensya niya kaya madalas. Kulang na lang ay mag-super saya na siya sa inis. Tulad na lang ngayon. Alam mo, Ma'am Amber, ngumiti ka naman para good vibes lang. Hindi naman ay yung parang pasan mo ng buong mundo kung makabusangot ka. Ani ni Warren habang nagmamap ng sahig ng opisina niya. Napairap naman ng mga mata si Amber. Ano bang pakialam mo? Simple lang. Amo kita. Boss kita. Leader kita. Ha? In short, empleyado mo lang ako. Ano? Sabi nga nila, kung palaging masaya at nakangiti ang amo, sasaya rin ng mga empleyado. Magiging magaan ang trabaho nila dahil pakiramdam nila, nakikita ng amo nila ang halaga ng mga ginagawa nila, kaya ginaganahan sila. Malalim nitong sabi at bulong niya sa sarili. Siguro nga kaya ako pinasok sa ganitong sitwasyon ni Dad para matutunan ng mga bagay na yun. Natahimik naman si Amber. Napayuko siya at tiningnan ang ballpen na hawak niya. Tama nga naman. Nito at saka huminga ng malalim. Ipinagpatuloy na niyang muli ang pagbabasa at pagpirma sa mga dokumentong nasa harapan niya habang lumulutang ang isip niya. Si Wari naman ay napangiti ng maliit. Habang natututo ko, sana gayon din kayo. Bulong niya sa kanyang sarili. At saka na nilisan ang opisina ni Amber. Ang dalaga naman ay sandaling natulala. Bukod pala sa pang-aasar, may iba rin siyang alam gawin. Nangingiti nitong sabi at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Kinahapunan, malawak siyang ngumiti nang matapos ang kanyang ginagawa. Ay, sa wakas, Diyos ko! Finally! Anas nito at sinalansan ang mga natapos na papeles. Humarap siya sa salamin at tiningnan ang sariling mukha. Kahit na stress at pagod, fresh pa rin. Puri nito sa sarili at humalakhak sa malakas na pagtawa na tila ay nasisiraan na ng bait. Kinuha niya ang bag niya at saka na lumabas sa kanyang opisina. Presko siyang naglakad patungo sa harap ng elevator. Nang bumukas iyon, ay pumasok siya. Dahil nakasuot naman siya ng itim na salamin, ay pumikit siya. Kagabi pa siya walang tulog, kaya kanina pa rin siya inaantok. Akma na sa pagsara ang pinto ng elevator, nang bigla na naman itong bumukas. Napatingin tuloy siya roon at nagsalubong ang kilay niya nang ang janitor na naman ang bumungad sa kanya. Napangisi tuloy siya. Ma'am, kayo po pala. Pwede po ba ako makisabay? Mabait at magalang nitong tanong. Tinanggal naman ni Amber ang suot niyang salamin at nakangising tiningnan si Warren. Kapag ba tumanggi ako, hindi mo sasabihing masama akong amo? Napakamot naman si Warren sa kanyang ulo. Sabi ko nga po, mauna na kayo. Nito at tinanguan pa ang babae. Tss, slow. Sumabay ka na, bilisan mo, tagmamadali ako. Mataray at medyo pagalit na sabi ng dalaga. Mabilis namang sumunod ang lalaki. Salamat po, mama. Nito na hindi naman pinansin ng babae. Ma'am, pwede po magtanong? Nagtatanong ka na? Napangiwi ang bibig ni Warren. Gayunpaman, ipinagpatuloy na lamang niya ang pagsasalita. May dalaw po ba kayo, ma'am? Sa tanong na iyon ng binata, nagsalubong ang kilay niya
Mabilis niyang tinanggal ang suot niyang salamin sa mga mata. Anong ibig mong sabihin? Actually, hindi naman po talaga sa baba ang punta ko. Sa itaas po talaga ako at mas prefer kong gumamit ng hagdan para exercise na rin. Mr. Warren, pwedeng diretsuhin mo na lang ako? Napatikhim ang binata. Napatigil tuloy siya sa pagsasalita. May tagos po kasi kayo, ma'am. Medyo halata po kasi dahil nakaputi kayong palda. Aniya, at napakamot sa ulo. Namutla naman ang babae. Pakiramdam niya ay binuhusan siya ng malamig na tubig. Dali-dali niyang tiningnan ang likuran niya at ganoon na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makitang may tagos nga. Shoota, bakit ngayon pa? Kaya pala kanina pa sumasakit-sakit ang puson ko. Bad trip naman. Reklamo niya at inis na tiningnan ang lalaki. Hinubad naman ni Warren ang suot niyang polo. Nagulat pa ang dalaga, ngunit nawala rin iyon nang makitang nakadoble naman pala ito ng t-shirt. Lumapit sa kanya ang binata at ang polong hinubad nito ipinulupot sa bewang niya. Halos magkalapit tuloy ang mga mukha nila habang ginagawa iyon ng lalaki. Hindi na ganun kagandang amoy ng polo ko dahil kanina ko pa yan suot. Pero kahit papano, makakatulong naman ito para matakpan ang likuran mo. Malamig nitong turan at nang matapos ay tiningnan sa mga mata ang babae. Next time, magbabaon ka ng sanitary pads. Nito at ngumisi. Sakto naman na bumukas din ang pinto ng elevator pagkalayo niya sa tulalang babae. Kinuha niya ang map at walis na dala niya at walang iniwan na salita na lumabas sa elevator. Naiwan tuloy na laglag ang panga ni Amber. Bigla niyang nasapo ang dibdib ng wala sa sarili. Grabe! Ano yun? Bakit ako kinabahan? 2 araw ang lumipas. Doon lang muling nakapasok ng opisina si Amber. Napangiti naman ng malawak si Warren nang malaman iyon. Sa loob kasi ng 2 araw, si Amber lang ang hinahanap-hanap niya. Ewan ba niya? Wala namang espesyal sa babaeng iyon, maliban sa maganda ito at mayaman. Pero parang may something na siyang nararamdaman. Heto na nga pala yung polo mo. Pasensya ka na at ngayon ko lang naibalik. Baka kasi hindi na napapalitan yung sinusuot mo. Nahihiya ngunit mataas ang pride na wika ni Amber. Sa binatang kanina lang ay abala sa pagpupunas ng sahig. Napangiti naman ng maliit si Warren. Pilit na tinatago ang pananabik nang makita ang dalaga. Okay lang. Sagot niya at kinuha iyon sa kamay ng dalaga. Marami pa naman akong polo sa bahay. Dagdag niya. Bigla namang naalala ni Amber na sa squatter area nga pala ito nakatira. Hinarap niyang muli ang lalaki. Kailan ka pa simulang tumira sa squatter area? Biglang tanong nito na sandaling nagpagulo sa isip ng binata. Ha? Bakit mo tinatanong? Wala lang. Gusto ko lang malaman. Ilang buwan pa lang. Sagot ng binata na ikinakunot ng noo ng dalaga. Ilang buwan pa lang? Tumango si Warren. Pero bakit? Hindi mo ba kayang mangupahan ng mas maayos na bahay o kahit na maliit na apartment lang? Natawa naman ang lalaki. Sa isip-isip niya ay siya pa talaga ang hindi kaya. Hindi niya lang kasi talaga pwedeng sabihin sa dalaga ang tunay na dahilan at kung sino ba talaga siya. Nagtitipid ako. Simpleng sagot ng lalaki. Napaawang naman ang bibig ni Amber.
Gusto pa sana niyang sundan ang itatanong niya, subalit nakaramdam na siya ng hiya para sa binata. Baka isipin pa nito, tsismosa siya. Okay, thank you nga pala sa polo mo. Nalabhan ko na yan. Natigilan ang binata. Nakangiti niyang nilingon ang dalaga. Nalabhan mo na? It means, ikaw ang naglaba? Napakurap-kurap naman ang mga mata si Amber. Oo naman. Ano bang akala mo? Porket anak mayaman ako, hindi na ako marunong maglaba? Hello? Ako kaya naglalaba ng mga undies and bra ko. Pagmamalaki pa nitong ikinatawa lang ng bahagya ng binata. Panty at bra lang pala. Ako nga pati kumot, pinapalabas sa akin ni Dad. Bulong nito na hindi naman malinaw na narinig ng babae. Ano ka mo? May sinasabi ka ba? Nagsalubong ang kilay ni Amber. Wala po. Ang sabi ko ang galing mo naman po. Ngumisi na lang ang babae at saka na iniwan ng nagtataray ang lalaki. Natawa naman si Warren. Kung hindi ka lang suplada, niligawan na kita. Nito at saka iiling-iling na nagpatuloy sa paglilinis. Nang mapadaan naman ang katrabaho niya, ay binati siya. Ayos ang itiyan natin dyan, boy ah. Para kanino kaya yan? Curious naman ako. Nanunuksong sabi nito na ikinitawa lang ni Warren. Kayo talaga. Sige na, magtrabaho na kayo at baka makita pa tayo ng sapladita nating amo. Mapagalitan na naman tayo. Aniya at tinapik pa ang balikat ng katrabaho. Lalo namang natawa ang lalaki. Alam ko na. Para naman pala kay Ma'am Sungit. Anas nito na mabilis na ikinapula ng buong mukha ni Warren. Hindi Mabilis nitong tanggi na kahit ang totoo dahil naman talaga sa amo niya. Samantala, matamis na napangiti si Amber nang marinig ang asara ng mga iyon. Nasa isang gilid kasi siya at nagtatago. Sinisilip niya ang mga empleyado niyang nag-aasaran. At bigla na lang nakaramdam ng kilig nang malaman niya na tila ay tipo rin siya ni Warren. Oo, pakiramdam niya ay nagugustuhan na nga niya ang binata sa hindi niya malamang dahilan. Basta kapag kasama niya ito, natatawa siya. Para bang nakukumpleto ang araw niya na kahit noong una. Halos isuka niya ito, pero sa tagal na nakasama niya ito sa kumpanya, nakita niya rin ang kabaitan ng lalaki. Napakiramdam niya ay unti-unting bumibihag sa puso niya. Hoy, Bes! Anong sinisilip-silip mo riyan? Napalundag sa gulat si Amber nang bigla na lang may nagsalita sa likod niya. At tumapik pa talaga sa balikat niya. Nang lingunin niya kung sino iyon, ay nasapo niya ang dibdib niya at napapikit ng mariin. Para tuloy nilindol ang dibdib niya sa lakas ng kaba. Ano ka ba naman, Natalie? Nagugulat ka naman eh. Inis nitong sita sa kaibigan. Malamang Bes, tutok na tutok ka riyan. Alam mo bang kanina pa kita hinahanap? Iyak na nga itong anak ko. Sino ba kasing sinisilip mo riyan? Katulad ng kinagawa kanina ni Amber, ay sinilip din ni Natalie ang sinisilip nito at nanlaki ang kanyang mga mata. Gayon din ang pagkaawang ng bibig niya nang makita niya ang janitor na si Warren, na noon ay kinakamuhian ng dalaga. OMG! Legit ba? Si Warren yan Teka, huwag mong sabihin sa akin may gusto ka sa kanya? Sigaw nito na ikinapanlaki ng mga mata ni Amber. Nagpapanik niyang tinakpan ang bibig ng kaibigan habang pinagmumulagtan ng mga mata. Ano ka ba naman, Natalie? Huwag mong isigaw. Huwag kang maingay. Sita niya rito at tiningnan ang direksyon nila Warren.
Nagulat pa siya nang makitang nakatingin na pala ang mga ito sa direksyon nila. Nakagat tuloy niya ang ibabang labi niya at binalingan ng masamang tingin ang kaibigan. "Buwisit ka talaga, Natalie!" Anas nito at saka na itinalikod ang katawan ng gulat na kaibigan at kinaladkad paalis sa lugar na iyon. Dumiretso sila sa opisina ni Amber at doon ay binitawan niya ang kaibigan at pinagalitan. "Ano ka ba naman, Bes? Huwag kang ganun. Nakakahiya. Baka anong isipin niya?" "Sorry naman. Nabigla lang. Nadala ng emosyon, ganun. So, ano ba kasing news, Ateng? May gusto ka ba sa kanya?" Interesado nitong tanong na konsuminadong inirapan lang ni Amber. "Wala, no?" "Ay, sus! Tanggi pa more. Halatang halata, no? Wag ako. 10 years na tayo magkaibigan. Ngayon ko pa talaga magsisinungaling sa akin. Kutusan kita eh." "Tss, buwisit ka talaga, no?" "Eh ano nga kasi? Umamin ka na, uy. Crush mo si Mr. Janitor ng puso mo?" Panunukso pa nitong ikanangiti naman ng dalaga. "Ay sus! Kinilig ang kipay." "So ano? Tama ko, no? Crush mo siya. Crush mo siya. Crush mo siya, di ba?" Pangaasar nito at pinagsusundot pa ang bewang niya. "Ano ka ba, Bes? Tumigil ka nga, nakikiliti ako." "Sus, aminin mo na kasi." "Oo na." Nanlaki naman ang mga mata ni Natalie sa tinura ng kaibigan. "OMG! Totoo?" Napatalon pa siya sa pinaghalong saya, kilig at gulat. Maging ang kilig-kilig tuloy niyang anak. Nang-aalog-alog na nga rin sa kakiligan niya. "Hoy, huwag ka namang maingay. At saka maawa ka naman rin sa inaanak ko." Anito na hindi naman pinansin ng animoy bulating inasinan sa kilig na si Natalie. "Hoy, yung bata, naalog na." Sita niya rito at kinuha sa kaibigan ang bata. Siya muna ang kumilig sa inaanak niyang si Nathaniel. "Ano ka ba, Bes? Hindi ako makaget over. Legit ba? Tingnan ko nga yung puso mo, pahawak." Nagtitili nitong hiyaw at inilapat pa ang kamay sa dibdib ng dalaga at nang maramdaman niyang mabilis na tumitibok iyon, ay nagtatatalo na naman siya. "Legit nga! Sabi na talaga eh." "Baliw, anong sinasabi mong sabi na talaga?" Natatawang tanong nito. "Na meant to be talaga kayo. Na siya talagang the one mo at kakainin mo rin ng sinabi mo." Kumunot naman ang noo ni Amber. "Baliw, meant to be ka riyan. May padawan-dawan ka pang nalalaman, eh hindi ko nga alam kung ganun din bang nararamdaman niya sa akin." "Ano ka ba, Bes?" Anito at pinalo pa ng malakas ang braso niya. "Aray ko naman, Natalie. Masakit kaya?" Hinimas niya ang sariling braso. "Sa ganda mong yan? Grabe, Bessie. Imposibleng hindi kanya magugustuhan. At saka, janitor ng siya, no? Choosy pa ba siya kung magustuhan siya ng lady CEO na kagaya mo? Duh!" Anito at pinag-cross pa talaga ang mga braso. Natatawa naman si Amber habang pinapanood siya, lalo na nang nagpaikot pa ito ng mga mata. "Baliw ka talaga, Natalie." Magsasalita pa sana si Natalie nang bigla namang tumunog ang doorbell ng pinto. "Wow! May doorbell pa talaga? Bongga talagang Bessie ko." Wika ng kaibigan at lumapit sa pinto.
Malawak ang ngiti niyang binuksan iyon at nanlaki ang kanyang mga mata at halos maghumiyaw sa kilig nang makita si Warren. Nang tingnan niya ang kaibigan na si Amber, ay bigla itong namutla at halata ang kaba. Mahina tuloy na napahagikik ng pinaghalong tawa at kilig si Natalie. "Ikaw pala, Warren!" Maarteng sabi nito at pinalo pa ang braso ng binata. Napakamot naman sa ulo ang lalaki. "Ano nga palang pinagtawa rito? Nandito ka ba para umakyat ng ligaw? Ay, magbigay ng papeles kay Amber?" Opo, Ma'am Natalie. Pwede ko po ba siyang makausap sandali? May pinapabigay po kasi ang management sa kanya. "Ay, go ahead." Nito at lumapit sa kaibigan. "Sa akin muna ang baby Nathaniel ko, Bessie. Lalabas muna kami para hindi maabala ang quality time ninyo. Sa pag-uusap ninyo." Wika niya na may halo pang pang-aasar at impit na kilig. Pinangmulagatan tuloy siya ng mga mata ni Amber. Parang sinasabi nito sa kanya na tumigil na siya, pero ang lukalukang si Natalie, naghuhumiyaw lang sa impit na kilig. "Ikaw nang bahala sa Bessie ko Mabait yan. Mukha lang siya nanunuklaw pero hindi. Yan, I swear." Makulit nitong sabi kay Warren matapos paluin ng palandi ang braso ng lalaki. Natawa na lang ang binata at tumango. Siya naman ay tuluyan ng nilisan ng opisina, ngunit paglabas niya, halos humaba na ang liig niya sa pagsilip sa maliit na bintana ng pinto ng dalaga. "Sus! Mga kunwari pa to. Bahala na nga kayo riyan." Makulit at mapanukso nitong sabi at saka na tuluyang umalis. Samantala, malapot na laway naman ang nailunok ni Amber, lalo na at nasa harapan na talaga niya ang lalaking gumugulo sa puso niya. "Ang kulit po pala ng kaibigan niyo, ma'am. By the way po, pinabibigay nga po pala sa inyo itong papers. Galing po iyan sa management." Bakit sa'yo pinabigay? Wala bang ibang pwedeng magbigay?" Kabadong tanong ni Amber na pinipilit ang sarili na maging professional pa rin. Napadaan lang po kasi ako sa hallway roon kanina. Sakto at nakita po ako ng isa sa mga nandoon. Hindi ko po kasi alam ang pangalan pero mukhang mataas ang posisyon. Inutusan niya po ako. Siya dapat ang magdadala niyan sa inyo kaso bigla rin siyang inutusan ng mas mataas sa kanya eh. Sabi niyo raw po kasi, ihatid ka agad. Kaya sa akin na po pinasuyo. Detalyado at mahaba nitong sagot. Napangiti tuloy si Amber. Ganun ba? Okay, sige. Salamat sa paghatid. Ngumiti ito ng tipid at mabilis na iniwasan ng tingin ang lalaki. Ganda niyo po ngayon sa suot niyo, ma'am. Puri nitong ikinapula ng magkabilang pisngi ng dalaga. Talaga? Salamat. Pagkasabi no ni Amber, nagpaalam na rin si Warren na lalabas na. Pagkalabas nito, impit namang nagtitili ang dalaga. My gosh! Kinikilig ako! Nito na hindi mapawi-pawi ang kilig sa mukha. Ilang sandali pa. Bes? Kumusta? Ay, kabayo kang karag! Sigaw ni Amber at nasapo ang dibdib. Nang makita niya ang makulit na si Natalie na kakapasok pa lang sa kanyang opisina, ay sinumaan niya agad ito ng tingin. Buwisit ka rin oh. Ano, hindi uso ang katok? Sarkastiko at nakanguso niyang tanong sa kaibigan. Tumawa naman si Natalie. Ano ka ba? Para kang hindi friendly. Alam mo kasi Sisi, nakita ko si Warren paglabas niya ng pinto. Tumalon pa sa saya. Ay,
Mutual sila ng feelings. Panunukso pa nitong malapad namang ikinangiti ni Amber. Kinikilig ang butchi. Ano kasi, kamusta? Naliligaw na ba? Bigla namang nawala ang ngiti ni Amber. Baliw, hindi pa no? Ikaw masyado ka talagang advanced no? Aba, syempre, excited na ako eh. Ang lakas kasi ng chemistry ninyo. Ang lakas ng dating. Bagay talaga kayo. Manahimik ka nga. Sita niya rito. Pero ang totoo, gustong-gusto niya ang naririnig mula sa kaibigan. Hindi niya tuloy maiwasan ang mas kiligin sa nangyayari. Mabilis na lumipas ang isang buwan. Nagtitili si Amber pag uwi ng bahay dahil ang pinapangarap niyang si Warren umami na at ngayon ay naliligaw na sa kanya. Bessie! Nakatili niyang tawag sa kaibigan nang tawagan niya ito. Aray ko naman, Bessie. Bakit? Ang sakit sa tenga. Daig pa ang naka-megaphone. Ano kasi yun? Bessie, hindi ka maniniwala. Hindi ka talaga maniniwala. Tili nito dahil sa matinding kilig. Napakunot naman ang noo ni Natalie. Baliw ka? Ano ba kasi yon? Kung makatili ka riyan, parang wala ng bukas ah. Kasi, Bessie. Si Warren. Oh, na paano ba? Umami na sa akin si Warren. Oo, Bessie. Oo. Hala? Talaga? Napamulagat ang mga mata ni Natalie sa gulat. Oo, Bessie. Nililigawan niya na ako. Tili pa ni Amber na malakas na ikinitawa at ikinakilig din ang butchi ni Natalie. O, diba? Sabi ko sa'yo eh. Ano pang hinihintay mo? Sagutin mo na. Baliw, kakaamin lang ng tao, sasagutin ko na agad. Papalipas mo na ako kahit na isang buwan lang. Pakipot, ganun. Ay sus, may nalalaman pang ganon? Ganon din naman yon. Hayaan mo na, Bes. Ang mahalaga, may maniligaw na ulit ako. Plus na, gusto ko pa siya. Nito, habang hindi tumitigil sa kakatili. Natatawa na lang ang kaibigan na si Natalie at nagpatuloy nga siya sa pagkukwentuhan tungkol kay Warren hanggang sa inabot na sila ng gabi sa pag-uusap. Sige na, Bessie. Ganun na lang. Basta congratulations agad. Pahirapan mo muna ng konti para ma-challenge. Panunukso pa ni Natalie na ikinitawa lang ni Amber. Sa huli ay kapwa na nila pinatay ang tawag at ang pulang-pulang dalaga tumitig sa kisame at doon ay pumikit at impit na namang nagtitili. Muli ay mabilis na lumipas ang maraming araw. Maraming araw na punong-puno ng saya at kilig sa puso ng dalaga. Ibinili kita ng kape sa labas. Yan yung favorite mo. Magalang at mabait na sambit ng binata nang makapasok ito sa kanyang opisina. Napangiti naman ang dalaga at tinanggap iyon. Nako, nag-abala ka pa. Salamat ah. Wala yun, basta para sa'yo. Sagot niya at kinindatan pa si Amber. Halos manirik naman ang mga mata ng dalaga. Tinikman niya ang kape at napapikit pa siya. Ang sarap talaga nito. Thank you ah. Muli ay sabi nito habang nakangiti. Natigilan naman ang binata nang makita ang naiwang gatas sa gilid ng labi ng dalaga. Tumayo siya at kumuha ng tissue. Nilapitan niya ang babae at pinunasan niya ang gilid ng labi nito. Natulala naman si Amber. Mas lalo niyang naramdaman ang mabilis na pagtibok ng puso niya. Salamat.
Anito, nang matapos si Warren sa pagpunas ng dumi sa labi niya. Napayuko tuloy si Amber. Yayain sana kita mamaya na kumain sa restaurant. Okay lang ba? Sure, saan ba? Doon lang sa medyo mura. Nahihiya niyang sagot, sabay kamot sa ulo. Napangiti naman ang dalaga. Sure, no problem. Anito at ngumiti pa. Tila ngayon niya lang na-appreciate ang mga restaurant na mura lang ang tinda. Sanay siya sa magagara at expensive na lugar. Pero ngayon, dahil si Warren naman ang kasama niya, walang problema. Nang matapos ang buong maghapon na pagtatrabaho, dumiretso sila sa restaurant. Doon ay masaya silang kumain na magkasama, kahit na medyo naninibago ang dalaga sa paligid. Sa murang bilihin, ay nanatiling masaya ang puso niya. Lalo na at itinuturing siyang prinsesa ng binata. Sinusubuan pa nga siya nito at inaakbayan. Pakiramdam niya tuloy ay napaka-espesyal niyang tao. Samantala, napangisi ang isang lalaki nang makita ang anak ng amo niya na nakikipag-date sa isang janitor. Kinuhanan niya ito ng larawan at bulong nito, "Siguradong mapapagalitan to kay boss. Ayaw magpakasal sa matandang mayaman pero nakikipag-date sa isang janitor na para pang nakatira sa squatter area." Patuloy siyang nagmasid sa dalawang sweet na kumakain. Na-receive din niya ang text ng amo niya na hanapin kung nasaan si Amber at kung totoo bang nakikipag-date ito sa isang janitor. Saktong-sakto dahil ngayon pa lang ay ginagawa na niya ang nakaatas na trabaho. Hanggang sa makauwi si Amber ay sinundan niya ang dalaga. Hinatid ito ng lalaki na napag-alaman niyang Warren ang pangalan. Tama siya sa mga nasasagap na impormasyon na ang lalaking iyon ang nakakamabutihan ng dalaga sa opisina. Nang matapos ihatid si Amber, ay animoy nagja-jogging na tumakbo si Warren pauwi. Sinundan ito ng lalaki at laking gulat nang makitang sa isang kubo na sira-sira ito nakatira. Tama siya nang naisip kanina. Sa squatter area nga ito nakatira, kaya kinuhanan niya ng larawan at video ang lalaki hanggang sa matapos. Samantala, nang makita ni Don Generoso ang mga larawan ng anak at ng sinasabing janitor na napapalapit sa kanyang anak, ay malakas niyang napalo ang lamesa. Nalamutak niya ang mga hawak na larawan na iniabot ng kanyang tauhan. Damn it! Ayaw niyang pakasalan si Donyo Federicula, pero ang isang hamak na janitor na nakatira sa barong-barong gusto niya? Hindi ito maaari. Hindi ako papayag. Sigawin niya at inutusan ang tauhan na ipatawag ngayon din ang sinasabing janitor na si Warren. Pagkarating ni Warren sa opisina ni Don Generoso ay malalim siyang napahinga. Kinakabahan siya at hindi maiwasan ang magpanik ng utak niya. Sa buong buhay niya, bukod sa kanyang ama, ay si Don Generoso pa lang ang mataas na taong makakausap niya. Good afternoon po, Don Generoso. Bati niya sa matanda at nagbigay galang. Prente itong nakaupo sa kanyang swivel chair sa harap ng kanyang lamesa. Maupo ka, Warren. Malamig nitong turan at itinuro ang upuan sa harap ng lamesa ni Don Generoso. Kabado namang umupuro ng lalaki. Maraming salamat po. Anito nang naiilang. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kapalit ng 10 milyon, Warren. Layuan mo lang ang anak ko. Matigas itong sabi na ikiniangat ng tingin sa kanya ng binata. Matapang niya itong tinaasan ng kilay. Ano? Payag ka ba?
Pagkakataon mo na iyon para yumaman. At hindi na tumira sa squatter area. Pagkakataon mo na rin iyon upang makapag-migrate sa ibang bansa. Doon ka na lang tumira at magpakasaya. Kahit ako pa ang gumastos ng pamasahe at mga papeles mo para makapunta ka roon. Walang problema. Basta layuan mo lang si Amber. Hindi na babagay sa iyong anak ko. Napalunok ng laway si Warren. Bigla ay napakuyom niya ang kamao at sa isip-isip niya, bariya lang ang 10 milyon sa kanyang pamilya. Ipagpaumanhin niyo po, Don Generoso. Naiintindihan ko po ang inyong saloobin. Subalit mahal ko po ang anak ninyo. Hindi iyon kayang pantayan o tumbasan ng kahit gaano pa karaming pera. Malalim kang magsalita. Nakangisi nitong sabi at inayos pa ang coat niya. Prente pa rin siyang sumandal sa upuan niya. 50 million. May angal ka pa? Muli ay mapagmataas itong hamon sa binata. Kahit po 100 million pa, hindi ko po iiwanan si Amber. Mahal ko siya at alam kong mahal niya rin po ako. Kaya pasensya na. Anito at saka magalang na tumayo sa harap ng matandang lalaki. Mauna na po ako at hiling ko ang magandang kalusugan para sa inyo, Don Generoso. Anito at ngumiti ng matipid. Kalaunan ay tinalikuran na rin niya ang matandang lalaki upang lumabas na sa opisina nito. Subalit natigilan siya nang bigla itong magsalita. Ano bang dapat kong gawin para iwanan at layuan mo ang anak ko, binata? Ngumisi si Warren at hinarap ang matandang lalaki. Wala kayong dapat na gawin, Don Generoso, dahil walang makapaghihiwalay sa amin ng anak ninyo. Kahit nabuhay mo pa ang kapalit. Umigting ang panga ni Warren at hindi napigilan ang sariling kuyumin ang kamao. Mamamatay akong si Amber lang ang mamahalin ko. Kung hindi niyo ako tanggap, dahil lang sa janitor lang ako at sa squatter area nakatira. Pasensya na kayo, pero wag niyong tingnan ng tao base sa nakikita niyo dahil baka isang araw, magulat kayo na ang taong minamaliit niyo ngayon, mas mayaman pa pala sa inyo. Makahulugan nitong sabi at muling nagpaalam ng maayos sa matanda. Ginagagala ko kayong makilala, Don Generoso. Mauna na po ako. Anito. At tuluyang lumabas sa opisina ng matanda. Napakuyom naman ang kamao si Don Generoso at saka iniigting ang panga. Warren. Sino ka ba talaga, Warren? Dahil sa kuryosidad kung sino ba talaga si Warren, ay pinaimbestigahan iyon ni Don Generoso. Ngunit wala silang nakalap na impormasyon galing sa binata. Pakiramdam ng mga investigador ay may malaking pader ang humaharang sa kanila. Lalong umigting ang panga ni Don Generoso. Gusto niyang makilala kung sino ba talaga si Warren na tila ay kahina-hinala para sa kanya. Samantala, napasabunot na ng ulo ang dalaga. Ilang araw na kasi siyang pumapasok sa opisina, ngunit walang Warren ang nagpapakita sa kanya. Maski tawag at text, hindi nito sinasagot. Kinokontak niya rin ang account nito sa social media, subalit hindi rin ito sumasagot. Ay nako, ano bang nangyari sa kanya? Hindi niya ba alam na may nag-aalala sa kanya? Stinghal niya at padabog na binitawan ang buhok na kakasabunot lang niya. Sinubukan niya ulit itong tawagan, ngunit cannot be reached na. Ay, Warren, pagkatapos mo akong paibigin at pakiligin, bigla mo na lang ako iiwan? Ilang araw na kitang hindi nakakausap. Mababaliw na ako sa pag-aalala. Dahil sa inis, minabuti na lamang niyang umalis ng opisina. Sinabihan niya rin ang kanyang sekretary na i-cancel ang lahat ng meetings at
appointment niya. Kung hindi niya sasagutin mga tawag ko, ako na lang ang pupunta sa kanya. Bulong nito at diretsyong naglakad hanggang sa makalabas siya ng building. Gamit ang sasakyan, nagpunta siya sa Don Remedios Quarters area kung saan nakatira ang lalaki. Napangiti siya nang makita ang bahay ng lalaki, kahit na wala iyong pinagbago. Pero ang makita iyon ay malaki ng kaluwagan sa kanya. Baka naroon lang ang lalaki. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan at lumapit sa bahay. Kinatok niya ang maliit na pinto at tumawag. "Tao po? Warren? Nandyan ka ba?" Aniya habang kumakatok at sinisilip-silip pa ang maliit nitong bintana na gawa sa kahoy. "Tao po!" Muli ay sigaw niya, subalit bigo siyang nakatanggap ng sagot sa kahit na sino man mula sa loob ng bahay. Naibagsak tuloy niya ang magkabilang balikat at tinitigan ang maliit na bahay. "Nasaan ka ba, Warren? Bakit bigla kang nawala?" "Iha, sinong hinahanap mo riyan?" Mabilis siyang napabaling ng tingin sa nagsalita. Napakunot ang noo niya at tila kinikilala ang babae. Tama, siya yung babae na mukhang 100. Bulong niya sa isip. Hinahanap ko lang po si Warren, Manang. Nakita niyo po ba siya?" "Si Warren ba kamo?" Tumango siya. "Naku, noong isang araw pa siya umalis, dala ang mga bagahe niya." "Po?" "Oo, iha. Hindi man nga lang nagpaalam ang batang yun. Palagi ko pa naman siyang pinagdadala ng mainit na sabaw kasi laging dumadaing sa akin na nagugutom daw siya at gusto niyang mainitan ng sikmura niya. Madalas nga ay nananakit daw ang katawan niya kasi mahirap daw ang trabaho niya bilang janitor. Sobrang nakakapagod daw." Sa tinura ng matandang babae, nakaramdam ng konsensya at awa si Amber para kay Warren. Dati kasi ay minamaliit lang niya ang trabaho ng isang janitor. Ngunit ngayon, napagtanto niya na mahirap din pala ang trabahong iyon. Ngunit marangal. "May iwan na kata at ako ay maglalaba pa." Nito, natulalang tinanguan lang ni Amber. Napabuntong hininga tuloy siya at muling nilingon ang bahay. Bigla niyang naramdaman ang panunubig ng kanyang mga mata. Sobrang namimiss niya na talaga ang lalaki. "Saan ka ba kasi talaga nagpunta, Warren? Bakit hindi ka nagpaalam sa akin? Babalik ka pa ba? Please, balikan mo ko. Mahal kita." Ilang araw ang lumipas. Naging bagsak ang katawan ni Amber sa tuwing papasok siya sa opisina. Madalas ay tulala siya habang binabalik-balikan ang alaala kasama ang lalaking minamahal niya. "Uy, Bes!" Sa pagkalabit ng kaibigan, ay doon lamang siya napabalik sa tamang wisyo. Iniiling niya tuloy ang ulo at hinilot ang magkabilang sentido. "Okay ka lang ba? Ilang araw ka ng ganyan?" "Balita rito na wala na rin si Warren Nasaan siya?" "Hindi ko alam, Bes. Iniwan na yata ako." "Ha?" "Pinuntahan ko siya sa kanila. Wala ng tao. Sabi ng kapitbahay, umalis daw dala ang lahat ng bagahe." "Ha? Pero bakit?" "Hindi ko rin alam, Bes. Ewan ko. Ang sakit na ng ulo ko kakaisip. Hindi ko alam kung nasaan siya o kung ano na bang nangyari sa kanya. Nag-aalala ako. Hindi ko alam kung alam ba niya yun." Nalungkot naman si Natalie. "Paano yun? Si Tito ba alam na nakikipagrelasyon ka sa janitor?" "Hindi pa naman kami, Bes." "Kahit na, parang gano'n na rin naman yun. Balita nga sa buong building na ito, nililigawan ka lang daw ni Warren para hututan ng pera.
tas bigla ka nalang iniwan. Napabuntong hininga si Amber. Niligawan niya lang ako, bes. Ni kahit 5 duling, wala siyang nakuha sa akin. Sino bang nagsasabi ng balita na yan, ha? Iharap mo nga sa akin. Sesesantahin ko. Nakakainis. Makapagsalita sila. Akala nila tama yung kanila. Oh, kalma muna. So ano ng plano mo niyan? Hindi ko alam, bes. Sobrang sakit na ng ulo ko. Kapag talaga nakita ko si Warren, sasapakin ko talaga siya sa mukha. Natawa naman ng bahagya si Natalie. Lalo tuloy na inis si Amber. Hay. Bandang 4:00 ng hapon, isang text message ang natanggap ni Amber mula sa isang unknown number. Hi Amber, ako to, si Warren. Pasensya ka na nga pala at hindi ako nakapagpaalam sa'yo. Nawala kasi ang cellphone ko. Nakitext na ako sa kaibigan ko. By the way, kumusta ka? Napatayo sa gulat si Amber matapos basahin ang mensahe. Agad-agad niyang tinawagan ang numero at habang nagre-ring iyon, kumakabog ng malakas ang dibdib niya. Hello? Hello? Narinig niyang bati sa kabilang linya. Mabilis na bumagsak ang mga luha niya dahil ang boses na iyon alam niyang kay Warren. Hello Amber? Nandyan ka ba? Muli ay tanong nito. Napatakip siya ng bibig. Hello, Warren. Garalgal ang boses niyang tugon. Umiiyak ka ba? Nasaan ka ba? Bakit ngayon ka lang nagparamdam? Pupuntahan kita. Sabihin mo ang address mo. Mula sa kabilang linya, matipid na ngumiti si Warren. Wag na, Amber. Nasa malayo akong lugar. Hindi iyon kayang puntahan ng kotse mo. Okay lang. Saan ba? Sa ibang bansa ba yan? Sa gitna ng dagat? Saan? Tuluyan ang nanubig ang mga mata ni Warren. Amber, kung may itatanong ba ako sa'yo ngayon, sasagutin mo ba? Kaya mo bang mangako sa akin? Ha? Oo naman. Ano ba yun? Pwede na ba kita maging girlfriend? Lumunok ang lalaki. Natigilan naman si Amber, ngunit sa huli ay napahagulgol ng iyak. Oo naman, Warren. Mahal kita. Sambit nito na ikinaningning ng mga mata ng lalaki. Talaga? Sumagot naman ng oo ang dalaga. Salamat, Amber. Kung alam mo lang kung gaano kita kamahal. Kung mahal mo ako, bakit bigla mo na lang akong iniwan? Nasaan ka ba? Basta, hintayin mo lang ako, Amber. Babalik ako. Babalikan kita at sa pagbalik ko, pakakasalan kita. Pangako. Lalong nanubig ang mga mata ng dalaga. Napahagulgol na siya ng malakas. Kailan, Warren? Kailan? Basta, palagi mo akong abangan. Babalikan kita kapag naayos ko ng lahat. Ngayon, pwede ko rin bang panghawakan ng pangako mo, Amber? Nahihintayin mo ako kahit na anong mangyari. Humahagulgol na sumagot ang dalaga. Oo, Warren. Pangako. Maghihintay ako. Hihintayin kita, mahal ko. Mahal na mahal din kita. Mahal kong prinsesa. Pagkasabi ng mga salitang iyon ng binata, tuluyan na niyang pinatay ang tawag at inoff ang telepono upang hindi na ito muling tumawag sa kanya. Patawarin mo ko, Amber. Sa kabilang banda, tuluyang napahagulgol ng malakas si Amber sa sakit na kanyang nadarama. Punong-puno ng tanong ang isip niya na hindi niya alam kung anong sagot. Napakagulo ng lahat sa kanya. Pero alang-alang sa pangakong binitawan nila ni Warren sa isa't isa, pipiliin niya ang lumaban at maghintay hanggang sa muling pagbabalik ng taong pinakamamahal niya. Makalipas ang 4 na taon.
Amber, ano ba? You are already 31 years old. Halos malanta ka ng gulay sa edad mo. Ayaw mo pa rin mag-asawa? 4 na taon ang nakakaraan. Hindi ka nababalikan pa ng Warren na yun. Iniwang ka na niya. Buliyaw sa kanya ni Don Generoso, ang kanyang striktong ama. Ayoko nga, Dad. Nangako sa akin si Warren. Maghintay lang daw ako at babalikan niya ako. Pagbalik niya magpapakasal kami. Gaano ba kahirap intindihin yun, Dad? Mahal ko si Warren at siya lang ang gugustuhin ko makasama sa harap ng altar at sa habang buhay. Pero Amber, pinapaasa ka na lang ng lalaking yun. 4 na taon na. 4 na taon na, anak. Wala akong pakialam, Dad. Maski 4 pa yan, 5 o 10 taon pa, maghihintay ako. Hihintayin ko si Warren. Sigaw rin ito at tuluyang lumabas sa loob ng kanyang opisina. Masama naman ang loob ni Amber na lumabas ng building. Pinagtitinginan siya ng mga empleyado, ngunit hindi niya iyon pinapansin. Sumakay siya sa loob ng kanyang kotse at doon ay tiningnan niya ang mga naiwang larawan sa kanya ni Warren habang magkasama pa sila. Nangilid na ng tuluyan ang luha sa kanyang mga mata. Warren, bakit kasi ang tagal mo? Pwede bang bumalik ka na? Miss na talaga kita. Bulong nito at nagpunas ng luha. Pinaandar niya ang kotse at nagtungo sa Don Remedios quarters area. Nang makarating doon, ay pilit ng ngiti ang sinilay niya sa kanyang mga labi. Warren, nakasanayan na niya ang pagpunta sa bahay na iniwan ni Warren sa tuwing nalulungkot siya o inaaway ng kanyang ama. Nais na kasi ng matandang lalaki na magpakasal na siya dahil 31 years old na ang dalaga. Baka mahirapan na itong manganak. Gusto nang magkaroon ng apo ni Don Generoso. Marami naman ang nanliligaw kay Amber, ngunit wala sa mga iyon ang sinagot niya o kahit entertain man lang. Basta palagi lang niyang hinihintay ang lalaki sa muli nitong pagbalik sa kanya na sana isang araw matupad na hanggang sa whether you like it or not, magpapakasal ka. Sigaw na nanggagaliiting ama ni Amber nang makauwi siya. Dad, nag-usap na tayo, hindi ba? Ayoko. Tapos ang usapan, Amber. Nakasettle lang kasal. Wala ka ng choice. Dad! Ayoko! Manahimik ka, Amber. Ito ay utos galing sa iyong ama. Irespeto mo ang tatay mo. Bakit kayo, Dad? Nirerespeto niyo ba ang nararamdaman ko? Ayoko magpakasal. Walang kasal ang magaganap. Wala! Sigaw ng dalaga at dali-daling tumakbo palabas ng bahay. Doon ay naabutan niya ang malakas na ulan, ngunit hindi na niya nagawa pang indahin iyon. Sinugod niya ang ulan at nagtatatakbo habang panay ang pagbuhos ng masagana niyang mga luha. Sa isang parke siya dinala ng kanyang mga paa. Napaupo na lamang siya sa dumuhan dahil sa sama ng loob. Paulit-ulit niyang kinabog ang sarili sa sakit na kanyang nararamdaman. Warren, please! Pakiusap! Bumalik ka na! Balikan mo na ako! Bumalik ka na! Paulit-ulit niyang sabi habang humahagulgol sa malakas na pag-iyak. Napadukmo na lamang siya sa magkabilang tuhod niya. Lord, maawa na kayo. Ibalik niyo naman na po siya sa akin, please. Ayoko magpakasal sa iba. Siya lang ang gusto ko. Si Warren lang ang mahal ko. Isang linggo ang lumipas, panay pa rin ang kanyang mga mata sa pagluha habang nakahiga sa kanyang kama. Ngayon na ang araw ng kanyang kasal. Kasal sa lalaking
hindi pa niya nakikita. Kahit pangalan nito ay hindi niya alam. Dahil matigas at makapangyarihan ang kanyang ama, wala tuloy siyang magawa. Binantaan siya nito na tatanggalan siya ng mana. Lahat ng sa kanya ay kukunin itong muli at itatakwil kapag hindi ito pumayag sa nais ng kanyang ama. Dahil wala siyang mapupuntahan, wala tuloy siyang magawa. Kahit ang kaibigan niyang si Natalie, pinapalayo sa kanya ng kanyang ama. Kaya grabe-grabeng sakal na ang kanyang nadarama. Mugtong-mugto tuloy ang kanyang mga mata. Ma'am Amber, bumangon na po kayo. Nandiyan na po sa sala ang mag-aayos sa inyo. Kailangan nyo na pong maligo dahil baka malate kayo sa kasal. Pakiusap sa kanya ng katulong niya. Pwede bang mawala na lang bigla, Manang? Pwede bang mamatay na lang ako kaysa ipakasal sa lalaking hindi ko namang kilala? Bakit ba hindi maintindihan ni Daddy na si Warren lang ang gusto ko? Bakit ba ganun, Manang? Bakit ganun? Hindi ko maintindihan. Bakit ganito? Ang sakit. Anito at napaiyak na naman ng malakas. Niyakap naman siya ng katulong niya. Ang katulong niyang kaisa-isang nakikinig sa lahat ng saloobin niya, buhat nang ipalayo sa kanya si Natalie. Gusto ko man pong pagaanin ang kalooban niyo, Ma'am Amber, pero hindi ko rin po alam kung paano. Alam ko po na sobrang hirap ng sitwasyon ninyo, pero kailangan niyo pong lumaban. Hindi naman po rito nagtatapos ang buhay. Malay niyo, may kakaiba palang plot twist ang buhay ninyo, di ba? Malay niyo naman, may gawing kakaiba ang Diyos. Malay niyo naman, gumalaw na siya sa pagkakataong ito. Sa sinabing iyon ng katulong niya, unti-unti siyang tumahan sa pag-iyak. Sandali siyang napaisip. Biglang kumabog ng mabilis ang puso niya sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. At dahil nagwawala na ang kanyang ama, wala siyang nagawa kung hindi ang kumilos at maligo na. Nang matapos ayusan ng makeup artist, umarap siya sa salamin, suot ang isang napakagandang wedding gown. Mapakla niyang tinignan ng sarili. Naramdaman na naman niya ang panunubig ng kanyang mga mata. Gusto na naman niyang maluha. Ma'am Amber, heto ang tissue. Huwag na po kayong umiyak. Masisira pong makeup ninyo. Wika na nag-aayos sa kanya habang inaabutan siya ng tissue. Huminga naman siya ng malalim at kinuha iyon. Maingat niyang pinunasan ang gilid ng kanyang mga mata at sumunod na sa kanila palabas ng bahay. Habang nagmamaneho ang driver, isang pabor ang hinilang niya dito. Kuya, pwede muna ba tayong magpunta sa Don Remedios Quarters area? Kahit sa huling pagkakataon, gusto ko lang magpaalam kay Warren. Naluluha na naman niyang sabi. Nagkatitigan naman ang driver niya at ang nag-ayos sa kanya. Sa huli ay tinanguan ng babae ang driver, kaya nakahinga ng maluwag si Amber kahit na masakit pa rin sa kabuuan ng puso niya ang nangyayari. Nang makaharang sila roon, ay hindi na bumaba pa si Amber dahil maputik ang daan. Tiningnan niya lang mula sa loob ng kotse niya ang bahay na naiwan ni Warren. Nasapo niya ang dibdib niya sa sakit na nadarama. Hanggang ngayon ay nakasara pa rin ang bahay. Hanggang ngayon ay tahimik pa rin doon at walang tao. Warren, matagal na panahon na kitang hinintay at hanggang sa mga sandaling ito, ikaw pa rin ang hinihintay ko. Pinipilit ko namang tuparin ang pangako ko sa'yo, pero parang tadhana na nagsasabi sa aking tama na. Sorry mahal ko, kung nasaan ka man, hiling ko ang kasiyahan ng puso mo. Mahal na mahal kita. Anito na nagpaluha sa mga mata ng makeup artist niya. Gayon din ang driver niya.
Dahil malilate na sa oras ng kasal, hindi na sila nagtagal pa roon. Umalis na rin sila at sa side mirror ng sasakyan, lumuluha pa rin tinitignan ng dalaga ang papalayong bahay ng lalaki. Mahal na mahal kita, Warren. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko, mahal ko. Nang makarating sa simbahan, ay sarado na ang napakalaki nitong pinto. Huminga siya ng malalim at saka inalaya ng mga kasama niya sa paglabas sa kotse. Sa gitna ng malaking pinto, doon ay pumitik siya at diretsong tumayo. Panginoon, kayo na pong bahala sa naghihintay na kinabukasan ko. Sa inyo ko na po ipinagkakatiwala ang lahat, Diyos ko. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto. Kasabay rin iyon ng pagmulat ng kanyang mga mata. Tumambad sa kanyang harapan ang napakalaking simbahan at ang napakaraming tao sa loob na nakasuot ng magagandang damit na pangninong at ninang, mga abay at bisita, lalong-lalo na ang pare sa unahan. Yumuko siya at pinakiramdaman ang kabog ng puso niya. Halos mapanghina nun ang tuhod niya. Patuloy niya ring narinig sa magkabila niyang tainga ang tugtog ng magandang musika at sa huling pagkakataon, nilingon niya ang likuran niya. Nagbabaka sakaling makita roon ang lalaking minamahal niyang magpapatigil sa kasal niya. Ngunit bigo siya. Hanggang sa oras na ito ay wala pa ring Warren ang bumabalik sa kanya. Napapikit tuloy siya na naging dahilan ng pagbagsak ng mga luha niya. Dahil nasa harap na ng lahat at wala nang pamimilian pa. Pilit niyang inihakbang ang sariling mga paa. Mga paa na para bang may sariling isip na ang nais ay tumakas siya. Subalit hindi maaari dahil malalagay ang apelido at kumpanya nila sa kahiyan. Nang nasa gitna na ng red carpet na nilalakaran niya, sinalubong siya ng kanyang ama. Naniyakap pa siya at humihingi ng tawad. Napaiyak na rin si Amber ng tuluyan at saka na siya inakay ng kanyang ama papunta sa lalaking mapapangasawa niya na hanggang ngayon hindi niya pa tinitignan kung sino. Para bang hanggang ngayon ay hindi pa rin handa ang puso niya. Si Warren pa rin talaga ang sinisigaw ng puso niya hanggang sa naramdaman na lamang niyang huminto na ang kanyang ama. Siya naman ay patuloy lang sa pagtingin sa pulang carpet at hindi nais makita ang itsura ng lalaking pakakasalan niya. Ingatan mo ang anak ko, iho. Huwag na huwag mo siyang sasaktan. Narinig niyang sabi ng kanyang ama. Nanubig na naman tuloy ang kanyang mga mata. Pwede ko na bang akayin ng prinsesa ko sa harap ng altar? Wika ng lalaki na nagpatigil sa buong katawan at kaluluwa ni Amber. Animoy kidlat iyong tumama sa kanya. Dahan-dahan at nanginginig ang buong katawan na nag-angat siya ng tingin sa lalaki. At doon ay tuluyang nanlaki ang kanyang mga mata. Warren? Hindi makapaniwala niyang tawag sa pangalan ng lalaking 4 na taon niyang hinintay na ngayon ay nakangiti sa kanyang harapan. Hi. Masiglang bati pa nito at kumaway pa sa kanya. Ngumiti rin ito ng malapad na lalong nang pabagsak sa masaganang luha ng dalaga. Dahil doon, napatingkayad siya ng mabilis at sinunggaban ng mahigpit na yakap ang lalaki nang wala sa sarili. Warren, bumalik ka! Bumalik ka na! Akala ko hindi mo na ako babalikan. Akala ko wala ka na. Pero hindi. Nandito ka na. Nandito ka na. Humahagulgol nitong sabi na nagpaluha rin sa mga mata ni Warren. Maging ang mga bisita at kaibigan ni Amber na si Natalie,
ay umiiyak din. I'm so sorry, Amber. Masyado kitang pinaghintay na matagal. Masyado kitang nasaktan, mahal ko. Nito. At niyakap din siya ng mahigpit. Dahil doon ay mas lalong lumakas ang pag-iyak ni Amber. Hindi na niya naisip pa ang makeup na nakalagay sa mukha niya. Ngayon ay hindi siya makapaniwala na ang lalaking ipakakasal pala sa kanya ng kanyang ama ay ang lalaking pinapangarap niya. Ilang sandali pa ay kumulas ng pagkakayakap sa kanya ang lumuluhang lalaki. Ngayon na nandito na ako, tutuparin ko ng pangako ko sa iyo, Amber. Nito. At dahan-dahan na lumuhod sa harap ng nakabelong dalaga. Sa harap ng lahat ng taong laman ng simbahan, sa harap ng pare at sa harap ng Diyos. Amber, will you marry me? Tanong niya matapos buksan ng isang maliit na pulang kahon na kinuha niya sa bulsa ng suot niyang coat. Muli ay napakasaganang luha na naman tuloy ang bumuhos sa mukha ng dalaga. Napatakip siya ng bibig. Oo, Warren. Oo, pumapayag ako. Lumuluha nitong sabi na halos ikasabog na ng puso niya sa pinaghalo-halong emosyon sa dibdib niya. Napangitino ng malawak si Warren at umiiyak na sinuot sa palasingsingan ng dalaga ang singsing na binili niya sa Amerika. Nang matapos, ay mahigpit niyang niyakap ito. Nag-iyakan naman ang mga taong nanonood sa kanila at maging ang pare. Napapunas na rin ng luha. Mahal na mahal kita, Amber. Patawarin mo ako sa biglang pag-iwan ko sa'yo. Sorry, mahal ko. Nito at hinalikan siya sa noo. Pumikit ang dalaga at dinamdam iyon. Nang matapos ay nagsalita siya. Ayos lang, Warren. Kahit ano pang dahilan ng meron ka, tanggap ko. Ang importante ay magkasama na tayo. Mahal na mahal kita. Muling sabi nito at siya naman ang yumakap sa binata. Nang mahagip ng kanyang mga mata ang ama, ay tumangulang ito at ngumiti ng maliit. Salamat, Daddy. Bulong niya. Pagkatapos ng nakakaiyak na eksenang iyon, humarap sila sa pare at sabay na lumuhod sa harap ng altar, sa harap ng Diyos na gumawa ng daan upang sila ay muling magkita. O Diyos ko, tunay na napakabuti ninyo. Tunay na walang imposible sa inyo. Maraming salamat po. Salamat, Ama. Umiiyak na bulong ng dalaga habang nananalangin sa gitnang pagsasalita ng pare. Naramdaman din naman niya ang paghawak sa kanya ng kamay ng kanyang minamahal na lalaki. Nito? Natupad nating lahat, mahal ko. Nang araw na iyon ay masaya at maayos na naidaos ang kanilang kasal. Nang i-anunsyo ng pare na sila ay legal ng mag-asawa, sa unang pagkakataon, nahalikan din ng lalaki ang malalambot na labi ng kanyang pinakamamahal na babae. Mahal na mahal kita, Mrs. Vergara. Bulong nito sa taingan niya. Natigilan naman ang babae sa sinambit ng lalaki. Mrs. Vergara? Teka, Vergara ka? Hindi ba't Bautista ang apelido mo? Hindi makapaniwala nitong tanong nang inidaan lang ni Warren. Yes, ako nga si Warren Vergara, ang anak ng Mr. and Mrs. Vergara na founder at CEO ng Vergara's Construction Company. Ang kumpanyang nangunguna at pinakatanyag sa lahat ng construction company sa bansa. Binago ko lang ang apelido ko para walang makakilala sa akin. Literal namang nalaglag ang panga ni Amber. Ano? Yap, nagulat ka ba? Nito at ginulo pa ng bahagya ang buhok niya. Ibig bang sabihin? Anak ka talaga ng multi-billionaire na pamilya? Totoo?
Anak ka nila Mr. and Mrs. Vergara? Yes. What? Bakit ka nag-apply na janitor sa amin? At saka diba sa squatter area ka lang nakatira dati? Paano? Ha? Naguguluhan pa rin itong tanong na bahagyang nagpatawa sa lalaki. Bilang susunod na tagapagmana, sinubukan ako nila mom and dad. Pinaranas sila sa akin ang lahat ng hirap at mga leksyon na dapat kong matutunan sa pinakamaliliit na bagay hanggang sa pinakamahihirap. Kilala nila akong gastador dati at maluho. Sanay ako na lahat ng gusto ko, nakukuha ko ng ganoon kasimple. Puno rin ng galit ang puso ko noon at yabang ang nangunguna sa akin. At dahil ako lang naman ang nag-iisang anak ng mag-asawang Vergara, ako lang din ang posibleng magmana ng kumpanya. Kaya bago nila ibinigay sa akin yun, sinubok muna nila ako sa kung saan. Marami akong matututunan. Ang mga suliraning iyon ang nag-develop sa akin. Napakurap-kurap na lang ng mga mata si Amber. Pakiramdam niya ay naputulan siya ng dila sa sinabi ng lalaki. Noong mga panahon na bigla akong nawala, bigla na lang silang dumating para sunduin ako. Hindi na ako nakapagpaalam pa dahil agad nila akong dinala sa Amerika. Nagawa ko namang silipin ang harap ng bahay niyo noon pero hindi na ako nakapasok dahil alam ko namang hindi ako papasukin ng daddy mo. Pagkarating doon, tinanggalan ako ng komunikasyon ni dad sa lahat. Itinutok niya ako sa pag-aaral at pagpapalago ng kumpanya hanggang sa makalipas ang 4 na taon. Naging successful ako. Doon lang ako hinayaan ni daddy na bumalik rito kasama sila para balikan ka. Yun kasi ang hiningi kong kondisyon sa kanila na pagkatapos kong gawin ang lahat ng gusto nila, pagbibigyan nila ako sa isang bagay. Iyon na yung pakasalan ka. Warren! Actually, set up ang lahat na nakikita mo na ito. Ha? Isang linggo bago ako umalis, sinuhulan ako ng pera ng dad mo para layuan ka. Kaya mas lalo akong nanggigil sa ambisyon ko na maging karapat-dapat sa kumpanya. Pagbalik ko, mas mayaman pa ako sa daddy mo. Kinabiliban niya ako at sa kanya ko unang hiniling ang kamay mo. Pagpapatuloy nito at hinawakan niya ang kamay ng kanyang napakagandang asawa. Ang maging inspirasyon ka sa lahat ng hirap na pinagdaanan ko sa Amerika, ang naging tanging lakas ko. Ngayon na nandito na ako at magkasama na tayo. Hinding-hindi na kita iiwan. Hanggang dulo, hanggang kamatayan. Pangako, aking reyna. Sa tinura na iyon ng lalaki, muling bumagsak ang masiganang luha sa mga mata ni Amber. Tinanggap niya ang mainit at punong-puno na pagmamahal na halik ng lalaki na ikinasigawan ng lahat. Mahal na mahal din kita, Warren. Mahal na mahal. Nang matapos ang kasal at nang makauwi sa kanilang bahay, nilapitan sila ni Don Generoso. Patawarin mo ko, anak, sa mga kasalanang nagawa ko. Gayon din sa'yo, Warren. Bilib ako sa katapangang pinakita mo, sa pagsusumikap na ginawa mo. Hindi ko akalain ang dating minamaliit ko lang. Ngayon ay mas kilala, dakila, at mas mayaman pa sa akin. Nakakatawa lang isipin. Naiiling nitong sabi nang initian lang ni Warren. Wala po iyan, tito. Daddy na, asawa mo ng anak ko eh. Napangiti siya ng malapad. Salamat po, Daddy. Sagot nito. Binalingan naman ng matandang lalaki ng tingin ang kanyang anak. Masaya ako na masaya ka na ngayon, Iha. Ang buong bahay na ito, sa'yo ko na ipapamana. Gayon din ang lahat ng ari-arian ko at kumpanya. Lahat ng sa akin ay sa'yo na. Ngayon na nakikita na kitang masaya, kasama ang lalaking pinapangarap mo, masaya na rin ako. Mabigyan niyo na ako ng apo. Masaya akong lilisanin ng mundo. Anito at niyakap si Amber. Napaiyak naman ang babae at niyakap din ng mahigpit ang kanyang ama.
Dad naman, huwag kayong magsasalita ng ganyan. Marami pa tayong taon na magkakasama. Sorry rin po sa mga naging pagsagot-sagot ko. Alam ko pang mali iyon, Daddy. Sorry po. Huwag mo nang isipin iyon. Ang mahalaga, ang ngayon. Masaya na tayong lahat. At congratulations sa inyo na bagong mag-asawa. Nito, at tinapik pa ang balikat ni Warren. Binulungan niya rin ito ng mahina. Galingan mo gusto ko ng kambal. Nito na otomatikong nagpapula sa magkabilang tainga ni Warren. Narinig naman iyon ni Amber, kaya pinamulahan din ito ng magkabilang pisngi. Daddy! Tumawa lang ang matandang lalaki at saka na umalis. Naiwan tuloy na nagkakahiyaan ng bagong kasal. Huwag mong iniintindi si Daddy. Matanda na kasi kaya nababaliw. Biro ni Amber na tinuwanan lang ni Warren. Ngunit nagulat na lang ang babae nang bigla na lang siyang buhati ni Warren. Hala! Hoy! Ibaba mo ko! Sita nito sa asawa matapos ipulupot ang dalawang kamay sa batok ng lalaki. Ibababa lang kita kapag nasa kwarto na tayo. Mapanuksong sabi nito at saka na tinakbo ang asawa papunta sa kanilang silid. Lalo tuloy pinamulahan na ng mukha si Amber sa kahihiyan at dahil ito ang unang gabi nila bilang isang legal na mag-asawa, isang mapusok at sabik na pagmamahalan ang kanilang pinagsaluhan hanggang sa maabot nila ang rurok ng kanilang kaligayahan. Isang buwan ang lumipas, napag-alaman nilang nagbunga kaagad ang kanilang pagsasama. Naguhumiyaw tuloy sa tuwa ang ama ni Amber dahil sa kasabikan, magkaapo hanggang sa mabilis muli na lumipas ang pabubuntis ni Amber at nakapanganak ito ng hindi lang isa o dalawa, kundi 3 malulusog na batang lalaki. Talagang walang mapagsidlan ng galak sa puso ni Don Generoso. Lalong-lalo na si Warren na ama ng napaka-cute na mga bata. Iyak tuloy ito ng iyak habang nagpapasalamat sa kanyang asawa. Wala iyon, mahal ko. Masaya ako na maging isang ganap na tayong masaya at buong pamilya. Magmula noon ay patuloy silang nagsama ng masaya at payapa hanggang wakas. Wakas.